Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-escape ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na member ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? Then also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi rin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ng ating mga viewers na may maraming na-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Jonathan Kamasusa. Meron siyang 45 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipes, meron siyang 32 na mga comments. Phil Macabato, meron siyang 23 na mga comments. Nandyan din si Tess Faraon, meron siyang 19 na mga comments. And Abing Sulet, meron siyang 16, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well before natin pag-uusapan yung nangyari kahapon na kaguluhan doon sa Senado. Kasi nga mga kababayan ko, di ba nagkaroon ho ng hearing yung Senate Blue Ribbon Committee na legit ho na pinangunahan ni Senator Erwin Tolfo. So talagang nagkagulo kahapon. Kasi nga meron na namang grandstanding na ginawa yung 18 Marites. At doon sa 18 Marites mga kababayan, abay gumawa na naman ng fake news, misleading captions itong mga DDS. Kasi nga pinapakita nila doon na natakot daw yung Senate Blue Ribbon Committee or yung Gatchalian Black na dumalo itong 18 Marites. Kasi daw hinarangan doon sa Senado mga kababayan. Hinarangan daw. Ang grupo ni Baligod, yung 18 Marites na mga basurero, hinarang daw. Hindi pinapaaten. O, di ba? Yan ngayon ang kanilang bagong script at paninira. Kasi nga, ang totoong napahiya dito, yung grupo nila ni Baligod. So mamaya pag-usapan natin yan. At syempre, pag-usapan din po natin itong banat ni former Senator Antonio Trillanes. Ito rin yung banat ni Senator Erwin Tolfo at saka itong nangyari dito kay Joel Villanueva at marami pang iba. Lalo na, madidibang tayo ng fake news na naman pigin na video na ipinakalat ng mga DDS kahapon. Okay, so before that, atin munang i-acknowledge at saka i-announce kung sino yung nanalo sa ating pa-contest or paayuda sa pinakamaraming likes sa kanilang comment. Okay, or most like comment. So ang nanalo ngayong araw ay galing sa comment ni Minchi Saudi Nabal. Kasi ang kanyang comment mga kababayan ay meron hong 64 lahat na nag-like. Ang kanyang comment, sabi dito ay PBBM, solidong totoo forever and ever. So ang kanyang comment, meron ho yang 64 lahat na nag-like. So meron lang message sa ating mga kababayan. Ano Sir Ivan? Sabi niya na dito daw sa ating most like comment na pa-contest, gusto nila na makita kung sino yung second. Kung sino yung second na may maraming likes din mga kababayan. So ang second ay yung comment galing kay Omi CH8915. So ang kanyang comment ay merong 42 na nag-like. So sabi niya na ipagdasal natin ang kalagayan ng ating PBBM. Maging matatag siya sa mga mapanirang kalaban sa politika. So di ba maganda din ang kanyang comment? Pero ang may pinakamarami dito na nag-like sa comment ay galing kay Minchi Saudi Nabal. Okay? So congratulations kay Minchi Saudi Nabal. So Ma'am Minchi, please message me doon sa ating Facebook account para ma-claim mo ang inyong premyo na 250 pesos through GCash. Okay? So again, congratulations kay Ma'am Minchi Saudi Nabal.
Mga kababayan ko, before natin pupuntahan yung nangyaring hearing doon sa Senado, dito muna tayo sa bago na naman ipinakalat na video ng mga DDS. Ang kanilang siniraan na naman dito si President BBM. Kasi doon sa video mga kababayan, abay sinigaw-sigawan daw itong si John Vic Remulla. Naalala niyo ba yung unang hearing mga kababayan? Di ba nakagulo doon sa Senado? Yung entrance ng 18 Marites, hinarang daw ni John Vic Remulla. At tas nandun itong si Robin Hood Padilla mga kababayan. Di ba nagkaroon ng tension doon? Grandstanding naman or merong grand entrance na nangyari ang 18 Marites. So ngayon, itong mga DDS, meron silang ipinakalat kahapon na video na medyo blurry. Ito ang ibig ko sabihin mga kababayan ay galing dito sa Facebook page na Defend Democracy, Protect Duterte. O di ba pangalan pa lang, alam na natin kung sino yung pakalat. So dito sa account na Agila ng Pilipinas galing. So title, John Vic sinermona ni Bangag. Singagba pa rin ang may pakana daw sa lahat. So ang video na yung mga kababayan, meron 500,000 na views. At meron ding isa, hindi lang 500,000, meron ding isa mga kababayan, umabot ng 1.2 yata yon, if I'm not mistaken, 1.2 million. Ibig sabihin, nag-viral ang video na yan. Pero dito sa video mga kababayan, abay blurry. Parang kuha siya sa sinihan. So para maintindihan natin, ipapakita ko muna sa inyo itong kanilang ipinakalat na AI video. For more details, let's watch this. Oh, di ba? Halatang AI, mga kababayan. Kasi diyan sila kumakapit Tapos ang nakakatawa, kasi itong mga DDS paniwala kagad. So tingnan natin ang mga comment dyan sa baba ng kanilang video. Sabi dito, mastermind talaga si Marcos, halimaw ka talaga. Tapos sabi dito ni Sila Arnie, kawawa ka naman John Vic Remulla. Di porket presidente yan, magpapaalipin ka. Wala ka pang prinsipyo. Payag ka lang pagalitan ng walang pinag-aralan, manalamin ka nga, tanungin mo sarili mo kung hanggang alipin ka na lang ba. So yan ang kanyang comment. Sabi mo dito na nagpakapagod ka mag-aral para maging alipin ng mga tao. Presidente yan, alipin namin yan, kami nagpapasaho dyan. O diba? Tingnan nyo mga comment nila. So sila ay paniwalang-paniwala, ngayon ay totoong video. Tapos ang nakakatawa, kasi meron na nga ditong nag-comment na legit na isang DDS supporter, itong nangangalan na si Carmen Chaiza Boloron. Si Chaiza Boloron, talagang legit yan na DDS. Tinignan ko ang kanyang account. Ang kanyang mga post dyan, lahat ay mga DDS. Itong post nila ni Binoy, ang kanyang live, yung post doon ng press conference ng 18 Marites, and so on and so forth. So, ito'y legit na isang DDS na itong nagangalan na si Carmen Chaiza Boloron. Pero siya ay kinuyog. Kasi ang kanyang comment, sabi niya, huwag niyo sirain pangalan ni FPRD. Huwag kayong magkalat ng fake news, halatang AI yan. So hindi siya pinaniwalaan. Bangko siya ay kinuyog ng mga DDS mga kababayan. Tapos sabi dito, tanga ka ba? That's not AI. Hidden camera yan. Mastermind Bangag. O diba gonggong talaga Sinabihan na nga sila na yan ay AI, mismong kalyado nila. Hindi pa rin naniniwala kasi gusto nilang igiit na yan ay totoo daw na nangyari mga kababayan na pinagalitan daw ni President BBM itong si John Vic Remulla. Pero nakita ko ang totoong video. Yung hindi blurry, kasi nga ang style dito, para maging totoo mga kababayan, gin-blurry nila. Parang style ng sinihan. Ang nakakatawa kasi dito, kasi hindi ito napansin ng mga DDS or hindi siguro ginamit nila yung kanilang logic dito sa AI video na to, meron nagpan yung video. Parang nag-rolling yung video. Tapos yung baba, yung mismong mouth ni President BBM, halatang halatado na AI. Pati din yung boses. So nakita ko ang original na video mga kababayan. Let's watch this. Ang kita sa video na hinarang mo sila Robin at Pia sa entrance. Tapos sasabihin mo ngayon sa media na hindi mo sila hinarangan. Palpak
ka talaga! Oh, di ba? Sino ngayon ang napahiya? Di ba, DDS? Don't me. Nakita yung original na video? Nakakatawa talaga eh. Alam nyo, ang dali pa lang utuin ng mga DDS mga kababayan, no? Mapakalat lang ng piki na video yung kanilang kalyado, paniwalang paniwala kaagad, hindi nagre-research, buti na lang nakita natin yung original na video. So ngayon, sa tingin nyo ba hindi yan AI mga kababayan? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay, so speaking of mga DDS, ito na ang pakalat nila. Kasi nga 'di ba, dumating itong 18 Marites kasama itong sa Baligod kahapon sa Senado kasi nga merong hearing. Pero sila ho ay late mga kababayan. O diba, late sila. Kasi according ho kay Baligod, nung siya ay in-interview ng taga Newswatch yata yun, if not mistaken, sabi niya, medyo na traffic daw sila. Traffic. Anong oras sila dumating doon? That is 9:20. 9:10 or 9:20 yata yun, if not mistaken. So, ang dami ng mga daldal doon. Ngayon, nagkagulo doon sa labas or pinagulo talaga ng mga DDS. Bakit? Kasi hindi sila pinapapasok kaagad. Diba yang sa Senado, napakahigpit ho ng mga security dyan. Hindi kaagad-agad pinapapasok lahat ho ng mga sasakyan dyan. So dahil late silang dumating dyan, siyempre i-check pa ho yan. So ang ginawa doon ay sila pinapasok, pinalakan na lang papunta doon sa Senado. Hindi sila hinarangan, as in totally na hinarangan para hindi sila maka-attend doon sa hearing or hindi sila pinapa-attend sa hearing. Take note mga DDS, meron ho silang imbitasyon. Nakita natin yan. Meron hong imbitasyon itong 18 Marites at saka itong si Baligod. So ang ginawa doon mga kababayan, para maintindihan natin, ipapakita ko muna sa inyo itong kanilang ginawa na naman na parang grandstanding. Siyempre, pinapakita dito ng mga DDS na natakot yung Gatchalian Black dito sa 18 Marites. Kasi nga diba, sinabi rin ho yan ni yung Pukis na sa Brave 18 natakot kayo. Antayan nyo ang Fearless 14 na kasama nila. Fearless 14, another hard na naman ng mga witnesses. Diba? Hard na nga yung 18, binayaran daw ng 5 billion pesos each. So ngayon, meron bang bago? Fearless 14 daw, bagong hard na naman ng mga witnesses. So dito mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo itong grand entrance ng 18 Marites kasama itong si Baligod. Pero sila ay nabuking dito dahil sa live or dahil sa video mismo ni Robin Hood Padilla. For more details, let's watch this. They may bend the law but they cannot bend the facts and the truth. Sir, sinabi ni Senator Erwin Tulfo, bogus yung nangyaring hearing nyo last time. Yes sir, bogus po daw. Siya ang bogus, hindi siya natural born Filipino. Attorney, dun sa 5 million, meron na bang may information na ba? Yung sinasabing suhol. Naku, kung galing kay Matibag, kasinungalingan yan. Hindi po ba kayo natuto kay Matibag? Attorney, bakit po kayo dumalo ngayon? Inimbitahan kami. Opo. Sir, kumpleto yung 18, yung 18 Oo. Marines. May mga bago pa bang isisiwalat yung 18 Marines? Yung mga dating soldado, attorney? Ayaw nyo kami papasukin? Asan yung usahan? Usahan? Yes, yes, ano rin yun? Sasagot kami kung anong tanong nila. Pero sir, may mga sinasabi Pero, doon sa... samahan nyo kami doon. Sinawalat ng Thursday, wala yung pangalan nila Senador Lorian Legardo daw. Sir, may pagbabago doon sa affidavit. Hindi naman sila nagtanong eh. Oo. Tinanong ba nila? Pero nandun sir. Sige lang. Andun ba sir? Andun ba sir? Andun, kasama. Bago bang pangalan na ilalabas? Yung mga bago pangalan ba sir? Attorney, dun sa 5 million, meron na bang may information na ba? Yung sinasabing suhol. Naku, kung galing kay Matibag, kasinungalingan yan. Hindi po ba kayo natuto kay Matibag? Pero sino yung sinasabing isang Marine, sir, na karelasyon nung... Ate, ituro niya kung sino. Attorney, yung reaction doon may second batch daw na Pwede daw, pwede. Attorney, ano ba magkakarap na kayo kasi Dr. Melvin Matibag, attorney? Sir, yung mga nakaitingin. second batch. Pila na lang po. Pila na po, kasama.
Go ahead na sir. Go ahead. Pumasok eh. Sino na kayo eh? Sir, nasa listahan po kami. Sige, send ang video. Yung 5 team ha. Attorney, dito pa hindi po kayo dadalo. Ano po yung nag-ano sa atin ngayon? Ano po yung nag-udyok sa atin na bakit tayo dadalo? Hindi, pupunta talaga kami sa Senado kasi marami kaming bagay na kailangang maklaro. Kasi mamaya, pupunta muna ako kay Senator kung sino dyan, Opo. then sumama na lang kayo. No. Pero hindi naman kayo natatakot, attorney, na baka, or pangamba na baka palugtutin, o Hindi. matakot yung mga ano natin, hindi nila masabi yung totoo. They may bend the law but they cannot bend the facts and the truth. Sir, sinabi ni Senator Erwin Tulfo, bogus yung nangyaring hearing nyo last night. Yes, sir. Bogus po daw. Eh siya ang bogus, hindi siya natural born Filipino. Ay, sorry, sir. Si Erwin Tulfo, darating ang panahon. Sir, yung ano lang muna po, QR code. Okay. Shin na naman. Shin. Lahat mo ng yes po, may clear. Pwede niyo po i-listen. Kaya tanong nga sila regarding QR code dahil wala nga daw silang QR code. Dito na lang imbitado sila sa pagdinig. Oh, ito, ang invitasyon nila, hindi naman nila sinabing mag-QR code kami. O, tingnan nyo, oh. Sir, akala ng mga senador hindi kayo pupunta kasi nagsisimula na nga yung Blue Ribbon hearing ni Senator. Alam mo, yung invitasyon kasi na pinadala sa amin, natanggap ko lang nung June 4, alas 8 na ng gabi. Eh, nakauwi na sa mga probinsya yung ibang mga 18 soldiers, no? So, kinausap ko pa sila na kung maaari bumalik sila. Ang huling dumating na hinintay namin yung namatayan sa Pampanga, si Walter Manalansan. Iniwan niya yung wake ng kanyang kapatid para lang makarating at makapunta kami rito. Hinintay namin siya. Sir, gaano kayo kahanda? Especially worst case scenario, baka posibleng magkaroon ng site in contempt. Hindi natin alam sa ongoing na pagdinig po. Hindi, ayoko mag-speculate sa mga mangyayari, no? Hintayin natin. Ano, okay na po ba? Alam niyo ba kung sino ang nag-interview lagi sa kanya, mga kababayan? Puro Isiminay yun. Di ba nakita ko doon sa post ng Isiminay, yung lalaking isa, Isiminay yun. Yung babaeng nagtatanong, Isiminay yun. Tapos gusto niyang pasamahin doon sa loob ng Senado kasi meron doon silang kaklaruhin. Meron silang pupuntahan kung sino mang Senado na nandun. Di ba? Kitang-kita na natin yung kanilang motibo, ang kanilang plano. Unang-una, anong oras ho nag-start yung hearing? Meron din silang imbitasyon, mga kababayan. Tapos ngayon sabihin niya na late na daw niya nabasa yung imbitasyon. Di ba nakakatawa talaga eh? That's not an excuse. Imposible yan. Ating mga cellphone, kapag meron tayong na-receive ho na email, baligod alam mo yan. Nare-receive mo yung kaagad. Di ba? Nagbabiber yan, o nagbabibrate kaagad yan. Malalaman natin kapag meron tayong mga messages or emails. That's impossible, baligod. Ikaw pa, abogado ka eh, di ba? Ako nga na vlogger, nakikita ko kaagad yung mga messages ni si Ivan, yung mga emails natin, nakikita ko agad. How much more na ikaw ay isang abogado? Sa ngayon mga kababayan ko, ang tanong natin, meron ba talaga silang intensyon na atin doon sa Senate hearing? I don't think so. Yan ho ay black propaganda. Paninira lang yun kalang sinasabing na sila ay inipit doon pa lang sa entrance. Kasi mga kababayan ko, late ho silang dumating. Unang-una, 8 o'clock ho sa morning yung hearing. Dumating sila, 9:30 na. Diba? Siyempre, hindi kagad yan papapasukin. Bakit? Kasi intentional ito, hindi sila nagparehistro through online. Alam ho yan, lahat ng mga tao na pupunta o papasok dyan sa Senado, lahat ho yan ay magpaparehistro through online portal ng Senado. Ganyan din yan doon sa Malacanang, di ba? Lahat ng mga ahensya, for example, kapag kailangan talaga ng medyo mahigpit na mga security, kailangan mo talaga ng appointment, kailangan mo talaga ng QR, kailangan mo talaga na magpa-rehistro through online. Kasi kapag hindi ka magpa-rehistro through online, wala kang QR.
So ganyan yan. So ngayon, naharang na naman sila sa second na entrance dun sa may screening. 'Di ba? Kasi daw ang kanilang natanggap na invitation, wala daw sinasabi doon na kailangan daw magpa-rehistro through online or QR. Palusot lang yan. Una nila na inatinan na hearing sa Senate Blue Ribbon na hindi legit nung Cayetano Black, alam na alam nila kung ano ang gagawin dyan. Bakit? Siyempre nakapunta na sila Alam na nila ang kanilang gagawin. Diba? Sabotable na yan. Kahit hindi nakalagay doon sa hearing or doon sa invitation na kailangan mong kumuha ng QR, alam mo na ang gagawin dyan. Kasi napakahigpit ho ng Senado. Correct me if I'm wrong, mga DDS. Diba? Palusot lang yon. Tapos sabi niya, pumunta daw sila dyan sa Senado kasi meron silang imbitasyon sa Senate Blue Ribbon Committee na isinagawa ni Senator Erwin Tulfo. Yan ho ay bluffing. Yan ho ay isang kalokohan. Wala silang intensyon na atin sa Senate hearing, kundi i-provoke lang nila. Gusto nila makita sa mainstream media na sila ay matapang umatin dyan or pumunta dyan sa Senado. Pero ang kanilang totoong pakay dyan, itong si Senador Robin Padilla. Sila ho ang nagpapapunta dyan. Unang-una, naalala niyo ba yung ating last vlog na sinabi ho doon ni Cayetano, doon kay Baligod, na siya ho ay pinaalalahanan na hindi lehitimo or legit yung mangyayaring hearing kahapon. Di ba, pinakita na natin yan, pinaalalahanan ho ni Cayetano itong si Baligod. So, ibig sabihin, alam na niya na yun ang schedule ng hearing. Pero ang totoong pake ni Baligod at ng 18 Marites, mag-press con lang ho doon mismo sa office ni Robin Hood Padilla. At dito ko nalaman, mga kababayan, dito ho mismo sa video ni Robin Padilla na kung saan booking na booking dito. Na sinasabi dito ni Robin Padilla na huwag naman nating haharangin ang aking bisita. O, di ba? Ito ang ating ebidensya. Dapat yung bisita ng senador hindi hinaharang. Makikiraan po mga tols. Tol. Corny. Oh, ano ba nangyari? Kayo papasukin? Anong problema daw? Ay, sir, morning. Ano ang problema po? DMS, ginagawa na nila. Okay. Ba't ayaw pa akitin sa opisina ko? Sure, pwede. Ganun? BMS. Okay. Kasi bisita ko sila Dapat yung bisita ng senador hindi hinaharang. 10 pa lang po. Tatanungin po natin sila. Opo. Ha? Saan? Sa hearing nila? Kasamahan ko na lang sila kung ano plano nila. Hawak mo. O doon na lang po tayo sa opisina ko. Di ba ebidensya yan? Na yun talaga ang pakay ho ng 18 Marites at ni Baligod. Pupuntahan itong si Robin Padilla para magkaroon or gagawa sila ng press con. Di ba klarong-klaro? Mga DDS, hindi talaga intensyon ng 18 Marites at ni Baligod aatin doon sa hearing ng Gatchalian Black. Wala silang intensyon doon. Kundi pupunta na sila doon sa office ni Robin Hood Padilla para gagawa ng press con. Napansin niyo ba, pinapasama nila yung mga ibang mainstream media at saka mga vlogger? Diba? Mga vlogger doon at saka mainstream media. Doon sila pumunta sa office ni Robin Padilla kasi magkakaroon ng press con. Booking na booking. Mesmo ho itong si Robin Padilla ang umamin na bisita niya. So siguro, nung pagpunta ni Baligod at saka ng 18 Marites, hindi na sila gumawa ng QR code kasi sila ay susunduin ni Robin Padilla. At pang-aakala nila na kapag babanggitin na ang pangalan ni Robin Padilla doon sa Senado, takot na ang mga staff dyan sa Senado. Hindi, hinarang sila. Kailangan talaga ng QR code at wala silang nagawa.
O, di ba? So ngayon, doon sa kanilang isinagawa na press con, doon mismo ho sa office ni Robin Padilla. Kasi nga di ba sabi ng mga DDS, hindi daw yun office ni Robin Padilla. Booking na booking, sinabi na nga, di ba? Ni Robin Padilla na doon sila sa kanilang office. So doon ho sa kanilang press con, nakakatawa. Bakit sa Ivan? Di ba? Sangkot sa flood control anomaly or nakatanggap na ng maleta itong si Loren Legarda at saka si Mark Villar. Pero doon sa kanilang press con mga kababayan, abay nilinis nila. Nilinis nila. Ang daliho nagpalit ng salaysay itong si Baligod. 'Di ba? So dahil tinawag na bayani ni Loren Legarda itong 18 Marites, safe na sila. Kasi ganyan ho ang kanilang script, mga kababayan. Kapag ikaw ay kakampi kay Sara Duterte, magiging safe ka. So dahil tinawag na bayani ni Loren Legarda itong 18 Marites, safe na. Nagkamali lang daw yung dalawang Marites, mga kababayan. Nagkamali lang daw. Hindi daw nila nakita na binigyan ng maleta itong si Loren Legarda. O, di ba? In-escape nila sa kanilang affidavit kasi gumawa daw ng bagong affidavit ang 18 Marites. Tas okay lang daw ni Baligod na kakasuhan ni Loren Legarda yung dalawang Marites na nagbanggit ng kanyang pangalan. Okay lang daw nakakasuhan. Okay lang daw nakakasuhan. Nakakatawa talaga eh. Ginawa pa tayong bubo, mga kababayan. Okay lang daw nakakasuhan. The deal has been done already. Baka kinausap baka lang Didesa, baka kinausap sila ni Loren Legarda, uy, tanggalin mo na ako dyan sa listahan, huwag mo na akong idamay dyan sa malita-malita na yan. Akong bahala sa inyo. O, di ba? So, that is the deal siguro. So, ang palabas nila dito, para magiging legit na nagalit sa kanila, itong si Loren Legarda, pakakasuhan ni Baligod. Pero wala yan. Sigurado tayo, ipapakita nila na kinasuhan talaga ni Loren Legarda yung dalawang Malita Boys. Pero wala yan. Walang kwenta yan. 'Di ba? Magiging absuelto lang yan or magiging absuelto lang yan, mga kababayan. O, 'di ba? Parang theater lang, theater. Kasi gusto na ipakita dito na nagalit itong si Loren Legarda. Tapos inatras na nila yung affidavit, yung kanilang unang statement. Pero ang nangyari, si Ivan, pati din ba si Mark Villar tinanggal din sa listahan sa kanilang affidavit? Hindi. Mas lalo nilang diniin itong si Mark Villar. O, di ba? Bakit? Kasi nga hindi nabanggit, hindi nasabi ni Mark Villar yung magic word, bayani. Di ba? Tawagin mo kasi ating advice itong si Mark Villar at saka itong ibang mga personalidad, mga mambabatas na dinamay dito o nabanggit ng 18 Marites na tawagin ninyo silang bayani. Kapag tatawagin ninyo na bayani, itong 18 Marites at saka si Baligod at saka yung bagong paparating daw na Fearless 14, tawagin ninyo sila na bayani, magiging safe kayo. Kasi yan ho ang ginawa ni Loren Legarda. So ngayon, dito sa case ni Mark Villar, hindi siya naging safe, kundi siya ho ay idiniin, mga kababayan. Bakit? Sigurado tayo na nararamdaman na nila or nalaman na nila na ito si Mark Villar merong planong lilipat doon sa Gatchalian Black, doon sa bagong majority. O, di ba? Kaya nila idiniin or hindi ginawang safe itong si Mark Villar. Tuloy ang kanyang kaso. O, di ba? So ngayon mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo itong walang kwentang press con nila ni Baligod. And as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. Paghinto namin sa gate nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba ng 2 maleta galing sa backup ay ibinigay nila kay Mark Tiksay.
And then maya-maya lamang sir ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan at umalis na kami. So ang maalala namin sir, with due respect, pasensya na sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldi ko. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second po, na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, Paletang ipinasok. yun na po ang recollection nila after, no? Kaya may mislead. Oo, na, sir, naalala namin, paghinto ng sasakyan, bumaba si Boss Saldi, bumukas na rin yung gate. So supposedly walang bahay po ni Senator Loren. Oo, yun Hindi ang- din po nila nakita si Senator Loren. Hindi po. Kasi po ang style nila yan, may everyday po may detail yan eh. Kung ano yung assignment nila, kung ano yung lakad, no? So, pwede ko nga ipakita sa inyo na sa oras na ito, pupunta si Saldi ko dito. So, may schedule sila. Bakit po ngayon lang nagkakaroon ng correction? Bakit ngayon lang po? Hindi, March po ko yun. March pa yung After affidavit. nung interview, Pinakorek nila. Pinakorek oh, na. after nung interview kay Ed Lingaw. Hindi ho Di ba? Bagong kwento ni Baligod. Nung March pa daw ito nila kinorek, mga kababayan. So kung March pa ito nila kinorek, bakit hindi nila sinabi nung last na hearing nung Cayetano Black? Di ba? Bakit hindi nila sinabi? Bakit ngayon lang? Di ba? Nakakatawa talaga eh. Booking na booking itong grupo nila ni Baligod ng mga sinungaling talaga eh. Tapos ngayon, meron naman daw silang ilalabas na Fearless 14? Fearless 14 o baka bagong hard na witnesses? Fearless 14 o baka bagong hard? Magkano kaya yon? Kasi sabi 'di ba ng NBI na yung 18 binayaran daw ng tig 5 million each according ho ng NBI. Binayaran daw ni Mike Defensor. Itong si Mike Defensor, umamin na ho yan, di ba? Umamin siya na nagbayad siya doon sa 18 Marites. Ito ang ating ebidensya. Alam mo, kahit na magbigay ako ng lagpas pa sa 5 milyon, hindi yun problema. Basta ako, tumutulong sa 18 Marines. As to the amount, hindi ko masabi kung ano sasabihin mo na gaano kalaki ba yan kasi madami sila eh. 18 tong mga sundalong to. Ako yung nag-organize kung paano sila magtatago na nakalalay kami. Hindi lang naman ako yan. Kung ano man yung pangangailangan, gagawin namin. Hindi ko masabi na ito lang o ganito lang. Kasi iba-iba naman, matagal na rin silang nandyan na nagtatago. So, tuloy-tuloy naman kung ano yung mga pwede nating maiaalala, mga alalay para sa kanila. Yung tulong namin, tuloy-tuloy kami tutulong, hindi po illegal yan. Walang masama. Wala hong problema yan. So, yung pagtulong, hindi ho illegal yan. Hindi daw yan illegal. Wala daw yang masama. Pero klarong-klaro inamin niya na siya ay nagbibigay doon sa 18 Marites. Siya dito yung funder. Di ba magkano ba lahat? 18 sila lahat mga kababayan, yung 18 Marites. That's times 5 million pesos each. So 18 times 5, mga 140 yata yan. 140 million pesos. Sakto ba? So ang laki no na kanyang pera. Pero yan ho ay ano lang yan? Barya lang yan. Mike Defensor pa. Malaki ang taong nasa kanyang likuran. Di ba, Mike Defensor? Kayang-kaya nila no, yung ganyang kalaki na mga pera. So, binibili nila siguro yung mga witnesses. So, speaking of bayani, mga kababayan, hindi ho yan tatanggapin, hindi tinanggap or hindi talaga kayang tanggapin ni Senator Raffy Tulfo na tatawaging mga bayani yung mga 18 Marites. Ayaw na ayaw niya. Ito ang kanyang pahayag.
Kinundina ni Senador Raffy Tulfo ang pagtawag sa 18 dating bagmen ni Zaldico bilang mga bayani. Ayon sa Senador, hindi siya papayag na mahanay ang mga ito sa tunay na mga bayani ng Pilipinas. Tinawag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo na isang hawsyaw ang press conference ng Blue Ribbon ng Cayetano Block noong June 4. Sa isinagawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 Maleta Boys kaugnay sa di umanay milyon-milyong kickback mula sa flood control projects na dineliver daw nila sa ilang mga opisyal, kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentan dokumento, resibo, o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Para naman kay Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Senator Francis Kiko Pangilinan, illegal void ab initio ang naturang press conference. Official acts of the Senate in plenary last June 3 has been recognized as lawful and consistent with the Constitution by the Office of the President, the House of Representatives, several retired Supreme Court justices, deans, and eminent professors of law of various law schools nationwide, 5 former Senate presidents, and no less than the Integrated Bar of the Philippines, the largest organization of lawyers in the country. Pinuna rin ni Senador Raffy Tulfo ang ilang detalye sa testimonya ng 18 dating bodyguard. Kabilang ditong umano yung money changer sa Pearl Bank Building na ayon sa verifikasyon ay wala naman sa nasabing lugar. Question din niya ang pahayag na binigyan umano ng iPhone 16e ang mga bodyguard noong 2024, gayong noong 2025 lamang inilabas ang naturang modelo ng cellphone. Hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Atty. Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Pinuna rin ni Tulfo ang pagtawag ng mga bayani sa mga dating bodyguard. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Iginiit niya na dapat ding imbestigahan ang aligasyong tumanggap umano ng tig 5 milyong piso ang 18 dating bodyguard. Sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation na NBI, lumabas na 12 sa 16 na dating Marines na kabilang sa grupo ay dishonorable discharge sa serbisyo. Mayroon ding Army Reservists at ilang sibilyan sa kanilang hanay kaya hindi angkop na tawagin silang Marines. Karamihan sa pahayag ng ay hearsay at 10 to 20% lamang ang base sa personal knowledge ng mga affiants. Ang majority ng pahayag ay hearsay, kaya mahina ang ebidensya. Wala rin umanong dokumento, device o anumang physical evidence na sumusuporta sa kanilang mga aligasyon. Walang CCTV footages, resibo o cellphone records, wala po. Nagpapatunay ng custody. Ang ebidensya ay puro salita lamang, walang kasamang pisikal na ebidensya. Sa report kahit may subpoena, walang naipakitang original photographs, receipts o bank statement ang grupo. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang kawalan ng documentary evidence ay hindi lamang kahinaan kundi isang direktang pagkabigo na sumunod sa legal directive. Dagdag pa ni Matibag, 5 lamang sa mga dating bodyguard ang lumagda sa kanilang affidavit, habang 13 iba pa ay umano'y pinigilan ni Attorney Vito Baligod. Posible rin umano makontempt ang 18 dating bodyguard kung patuloy silang hindi tatalima sa imbitasyon ng Blue Ribbon. Handa naman sa Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit matapos ito'y hilingin ng mga dating bodyguard bilang kondisyon sa kanilang pagdalo sa pagdinig. Kung mangyari ito, si Pangilinan ang inaasang mamumuno sa mga susunod na pagdinig. Agad namang tinapos ng komite ang consultative meeting at organizational briefing nito dahil sa naganap na lindol sa Mindanao. Samantala, sinabi ni Baligod na mayroon pa silang 14 na dating bodyguard na kahandang iharap sa Senado.
Inalis naman ang pangalan ni Senador Loren Legarda sa listahan ng mga umano'y tumanggap ng maleta ng pera matapos aminin ng mga dating bodyguard na nagkamali sila sa kanilang naunang pahayag. Tas ang nakakatawa no, kasi tinatawag sila ng bayani ng mga DDS. Bayani daw ng mga DDS? Nakakatawa talaga eh. Paano sila magiging bayani? Kung totoo na sila ay nag-deliver ng pera na ipinasok doon sa mga mali-maleta o nadami, milyones, baga bilyon na lahat, paano sila magiging bayani? 'Di ba? Marami ho ang kanilang trabaho. Tapos ngayon sinasabi ho ng 18 Marites na bakit naman daw sila tatanggap ng pera galing kay Mike Defensor na meron daw silang ipon, 'di ba? Meron daw silang negosyo. Kaya malabo daw na sila ay tumanggap ng pera. Yan ho ang sabi ng mga DDS na mga tanga at nitong 18 Marites. Baliktarin natin. Mga kababayan ko, kung ganyan pala ang kanilang reasoning, sasabihin din natin, like for example, dito kay Senator Erwin Tulfo, bakit naman tatanggap ho ng maleta na merong pera itong si Senator Erwin Tulfo na siya ho ay mayaman na? Mayaman ho yung mga Tulfo, di ba? So babaliktaran natin, kapag ganyan ho kalang reasoning, ito ang gagawin natin. Yung mga pinagdalhan nila ng pera, mga mayayaman ho yun. O di ba? Sila ay laging mababaliktad. Mali ang kanilang reasoning. Ang kanilang mauto lang dito, siyempre yung mga gonggong lang ho na mga tagasunod nila. Pero tayo hong mga matitino na mag-isip, hindi tayo mauuto. Diba? Tapos gagawin pa nila na bayani daw itong 18 Marites. Mga DDS, ito ho ang ebidensya natin na itong 18 Marites at saka itong si Baligod inimbitahan at talagang hinihintay ho sila kahapon doon sa hearing sa Senado. Pero ang intensyon nitong 18 Marites at ni Baligod, wala. Pupunta talaga sila doon sa office ni Robin Hood Padilla para gagawa sila ng press con. Planado na ho yun. Hindi takot ang Gatchalian Black doon sa 18 Marites. Takot ho ang 18 Marites na makontempt or makulong. Correct ba si Ivan? Ito ang ating ebidensya. Matibag, before you continue, I would just like to inform everyone na yung pong 18 ex-bodyguards na narito po sa building na ito, nasa tanggapan po ni Senator Robin Padilla, kasama po si Attorney Baligod. Despite po yung ating pong imbitasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon po mag-monitor at mag-live din yung 18 bodyguard at magpa-press con. Yun lamang po, I just want to let everybody know na they're here in the building, yung 18 po na yon kasama si Attorney Baligod, pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing. At nandoon po sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. In fact, dun sa bogus hearing, nagpakita at nagsalita yung 18 ex-bodyguards at saka si Attorney Baligod. So, although of course I submit to what the chair has said na hindi naman sila mapipilitang dumalo dito sa ating meeting bilang mga guests, I think loss po sa kanila na hindi sila humarap sa committee hearing na ito para matanong din natin na ibang mga senador and yung mga magiging miyembro ng committee once constituted dahil naghanda rin po tayo ng mga tanong sa kanila. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan ka pumunta, katotohanan dapat mong sabihin. The Senate is under attack. Was under attack. Diba? So klarong-klaro na mga DDS. Sino ang takot dito? Yung 18 Marites at saka si Baligod. Diba? So anyways, before tayo magpatuloy sa ating mga talakayan, syempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yung mga unang nag-comment dyan sa ating comment section. So nandyan sila si Zilang Lumon. Hi to Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Eileen Drinon, Agnes Tester, Romeo from Lancaster, California. Kasama din natin si Monez Borromeo. I-shoutout natin si May Agnes Estuche, Jenny Howard,
Presi Sander, Sam the expert from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama din natin si Adlina from London, UK. Nestor Patian from Norway. Emmy Mapalad, Tinkerbell, Jane Rabara from UK. Nandyan din si Joy Manipes. Meng Centino from Singapore. Aurora David, Rolando Sulet, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, before tayo babalik doon sa usapin tungkol sa nangyaring hearing kahapon sa Senado at tungkol din dito kay Cayetano at saka sa 18 Marites, syempre balita muna tayo tungkol kay President BBM. Di ba kahapon, grabe ang lakas no, ng lindol doon sa Mindanao. Grabe, 7.8 magnitude. Ang lakas o yan, mga kababayan. Di ba? Lakas talaga niya. Nakita nga natin, di ba, sa balita na gumuho yung nasira talaga yung sa ano ba yan, yung Jollibee, tas merong lab radio FM doon na nasama sa isang building. Talagang nasira, mga kababayan. At saka yung sa SM, saka marami pa mga establishmentong nasira. At saka according ho sa balita, 19 lahat, 19 mga kababayan ang kumpirmadong patay. Tas yung iba ay nawala, 7 yata yun ang binanggit doon, 7 ba yun or 9. Tas 100 plus ho yung nasaktan. So grabe talagang nangyari na lindol kahapon doon sa Mindanao. Tapos ngayon, meron hong loko-loko. Sino si Ivan? Ito si Harry Roque. Sabi niya, parang galit na ang Panginoon sa nangyayari sa Pinas. Malakas na lindol, tugon sa pamumulitika sa Senado ng BBM 11+1. So kanyang sisisi dito mga kababayan, yung nangyaring kaguluhan dyan sa Senado. Kaya daw nagkaroon ng malakas na lindol doon sa Mindanao. Alam niyo, gunggong talaga hindi nag-iisip no? Kasi kung galit man ang Panginoon sa nangyari sa Pilipinas, bakit sa Mindanao ho nagkaroon ng lindol? Di ba, DDS? Simple ho na question yan. Kung galit man ang ating Panginoon sa Senado or kay President BBM, bakit doon sa Mindanao lumindol? Kung sasabihin dito ng mga DDS, kung galit na ang Panginoon kay President BBM, dapat doon sa Malacanang nagkaroon ng lindol. Pero bakit hindi? Bakit doon sa Mindanao? Kasi nga marami ng gunggong doon. 'Di ba? Gunggong talaga Ayoko magsabi ng ganyan no, kasi nga ang pangit Pero ito kasi yung mga DDS manggunggong Kanila kasi ditong idinadamay, ginagamit nila dito yung Senado, ang Malacanang, kung bakit na nagkaroon ng lindol doon sa Mindanao, 'di ba? Marami kasing gunggong doon, 'di ba? So tayo ho ay nakikiramay sa pamilyang naapektuhan or naging biktima sa lindol doon sa Mindanao. Talagang nakakalungkot no ang balita na 'yan. Mga kababayan ko, ito po ang ginawang hakbang ng ating President BBM. For more details, let's watch this. Mabilis na pinakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Prioridad rin ng Pangulo na matiyak ang kaligtasan ng mga bata, kaya't sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. Gumuho ang sikat na kainan na ito sa General Santos City matapos tumama ang magnitude 7 na lindol sa Sarangani. Maririnig pa ang sigaw ng mga tao habang nagpupulasan palayo sa nag-ibang fast food chain. Nabaklas naman ang Kisame sa mall na ito sa Davao City matapos ang pagyanig. Habang tuluyan namang bumigay ang basaling ito ng Matanao National High School sa Davao del Sur. Ayon sa eskwelahan, hindi okupado ang bahaging ito ng paaralan matapos mapinsala ng mga lindol sa mga nagdaang taon. Para tugunan ang kalunos-lunos na epekto ng malakas na pagyanig, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na mabilis na kumilos upang tugunan ang epekto ng lindol. Nakadeploy na ang mga kawani ng National Disaster Risk Reduction Management Council at Office of Civil Defense para rumisponde at bantayan ang sitwasyon. Pinapwesto na sa DSWD ang mga relief goods at pinasisiguro sa ahensya na bukas ang mga evacuation center. Naka-standby naman ang DPWH para i-assess ang pinsala sa mga kalsada
tulay, mga infrastruktura at alisin ang mga sagabal sa rescue at relief operation. Pinasuspende na ni Pangulong Marcos ang klase sa lahat ng level sa mga lugar na apektado ng pagyanig sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, kaligtasan ng mga estudyante ang prioridad. Hinikayat ng punong ehekutibo ang ating mga kababayan na magtungo sa mataas na lugar kasunod ang tsunami alert na ibinabala ng FIVOX. Binagindiin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Pangulo sa mga regional office at mga lokal na pamahalaan upang matutukan ang sitwasyon. Siniguro naman ng Malacanang na sapat ang pondo ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng lindol na tumama sa Mindanao. Ito ang Quick Response Fund o QRF na ginagamit para sa pagresponde at rehabilitasyon sa tuwing humahagupit ang mga kalamidad. Sa datos ng Department of Budget and Management, may 13.4 billion pesos sa QRF ang mga ahensya ng pamahalaan, habang mahigit 34 billion pesos naman na NDRRMF. Mahigpit namang nakikipag-ugnayan ng Department of Budget and Management sa mga ahensya ng gobyerno at iginiit na handa ang kagawaran na iproseso ang mga hiling na replenishment sa mga Quick Response Fund. Layo nitong maiwasan ang pag-antala ng paghatid ng tulong sa mga komunidad na tinamaan ng sakuna. Ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to. Magandang araw at welcome sa Weekend Review. Mula sa pagpapalalim ng ugnayan sa mga alyado ng Pilipinas hanggang sa pamumuhunan sa edukasyon, enerhiya, agham at infrastruktura. Ito ang mga pangunahing kaganapan ngayong linggo. Nagsimula ang linggo sa pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa gitna ng mga hamon sa rehiyon. Kasunod nito, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si His Excellency To Lam, General Secretary ng Communist Party of Vietnam at Pangulo ng Socialist Republic of Vietnam para sa isang makasaysayang state visit. Sa kanilang bilateral meeting, itinaas ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang relasyon tungo sa isang enhanced strategic partnership kasabay ng pagdiriwang ng 50 taon na ugnayan diplomatiko ng dalawang bansa. Sa Vietnam-Philippines Business Forum, himikayat ng Pangulo ang mas malalim na kooperasyon sa kalakalan, agrikultura, pamumuhunan at food security sa pagitan ng dalawang bansa. Sa Navotas, nakiisa ang Pangulo sa Brigada Eskwela upang tiyaking handa, tigtas at learner-friendly ang mga paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Kabilang sa kanyang ininspeksyon ng school safety facilities, reading programs at mga inisyatiba para sa literacy ng mga kabataan. Sinundan ito ng ika-10 ng Philippine Space Council kung saan tinalakay ang mga programa magpapalakas sa kakayahan ng bansa sa satellite technology, disaster monitoring, telecommunications at space science. Nakipagkita ang Pangulo sa mahigit 4,000 batang Maynila Presidential Scholars. Sa ilalim ng programang Bawat Barangay Makikinabang, patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang suporta para sa edukasyon upang mas maraming kabataan ang makatapos ng kolehiyo at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Sa Malacanang, tinanggap din ng Pangulo ang Philippine Robotics National Team na nagbigay ng karangalan sa bansa sa mga international robotics competitions. Patunay ng talento at galing ng kabataang Pilipino sa larangan ng agham at teknolohiya. Sa Samar, ininspeksyon ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa pangunahing daanan na sa loob ng maraming taon ay naging sakit ng ulo ng mga motorista dahil sa mga sirang bahagi at lubak-lubak na kalsada. Sa pamamagitan ng rehabilitasyong ito, muli binibigyang buhay ang isa sa pinakamahalagang daan ng bansa na nag-uugnay sa mga komunidad mula Luzon hanggang Mindanao upang maging mas ligtas, mas mabilis at mas maayos ang biyahe ng mga tao at paggalaw ng mga produkto. Mula Samar ay natuo siya sa Iloilo kung saan nakipagpulong siya sa mga lokal na opisyal ng Western Visayas at nag-turned over na may 333 milyong piso na tulong sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund para sa mga proyektong kailangan ng kanilang mga barangay. Sa hapon, nakiisa ang Pangulo sa pagtatapos ng West Visayas State University College of Law Class of 2026. Sa loob ng 4 na taon, naging propesor ng mga nagtapos si Unang Ginang Luis Araneta Marcos. Ngayon, magkasama nila ang pinagdiwang ang pagtatapos ng mga susunod na abogado na inaasahang magsisilbi sa mga komunidad ng Western Visayas at ng buong bansa. Kasunod nito, pinasinayaan ng Pangulo ang bagong gusali ng WVSU College of Law. Tampok dito ang mga modernong silid-aralan, moot court facilities, learning spaces, at mas malaking kapasidad para sa mga mag-aaral. Isang mahalagang hakbang ito upang mas maraming kabataan sa Western Visayas ang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral ng batas. Tuloy-tuloy ang trabaho upang mas maraming oportunidad ang maabot ng bawat Pilipino
at mas maging handa ang bansa para sa hinaharap. Okay, so balik na tayo doon sa sapin tungkol kay Boyton K. St. Peter Cayetano. Naalala niyo ba mga kababayan, di ba itong si Cayetano ay gusto niya magipag-usap doon kay Senator Win Gatchalian kasi meron na daw siyang naisip na solusyon. O, di ba? Meron na daw siyang naisip na solusyon. Pero ang gusto niyang solusyon mga kababayan ay nakakatawa. Bakit si Ivan? Kasi ang gusto niya, power sharing. Gusto niya, dual signatory. Ang ibig sabihin, dalawang Senate President ang kilalanin dyan sa Senado. O, di ba talagang gahaman no sa kapangyarihan? Kapit-tuko talaga eh. Hindi niya kayang iwanan or bitawan yung pagiging Senate President. Kasi napahiya siya. Bakit? Kasi kung titingnan natin ho, ang website ng Senate of the Philippines, hindi na ho Senate President ang tawag doon kay Boyton K. St. Peter Cayetano. Hindi na ho. Kundi ang kinilala doon na acting Senate President ay si Senator Win Gatchalian. Diba napahiya itong si Cayetano? Kapit-tuko kasi. Pero mismo mga staff dyan sa Senado, hindi na siya kinilala dito na Senate President, kundi si Win Gatchalian na. So ito ho, ang banat ni Yuse Claire Castro. For more details, let's watch this. Giniit ng Malacanang na ang Gatchalian Block ang lehitimong liderato sa Senado. Samantala, tiniyak naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na agad kikilo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sandaling humiling ng special session ang bagong liderato. Tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado. Nanindigan ang Malacanang na tanging si Senator Win Gatchalian lamang ang kikilalanin ng administrasyon na pinuno ng mataas na kapulungan. Sa harap ito ng pagmamatigas ni Senator Alan Peter Cayetano na siyang nananatiling Senate President ng Senado. Sa kanyang Facebook Live, ipinakita ni Cayetano ang hawak ng mga libro sa Philippine Constitution, Senate Rules at Biblia. Sabi ng mambabatas, yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Wala po yata sa Biblia kung ano yung provision, yung tungkol sa konstitusyon. Ayon kay Cayetano Faction Sec-Gen na si Attorney Jose Montales, isa sa mga pinag-aaralan ng kanilang kampo ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification mechanism para sa mahalagang dokumento sa Senado. Layo nitong iwasan ang posibleng pagkakaroon ng magkasulungat na utos sa loob ng mataas na kapulungan habang hindi pa nare-resolba ang issue sa liderato. Pero tingin dyan ng Malacanang, walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Giit ni dating Senate President Franklin Drilon, dapat nang mamagitan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pahupain ang sigalot sa Senado. Sangay kasi ito ng pamahalaan na dapat ay nagtatrabaho at tungkulin anya ng Pangulo ng Pilipinas na tiyakin na buong pamahalaan ay gumagalaw. Ang tugon dyan ng Malacanang. Pangulo naman po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mungkahi at suggestion. Ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suggestion? So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Yusek, are you referring to Senator Alan Cayetano dun po sa sinabi niyo nagpapanggap na banal? Wala po tayong pinapatamaan sa lahat po ito. Kung tatamaan po siya, wala na po tayong magagawa ron. Matatanda ang noong 2019, inamin ni FPRRD na ayaw umanong i-honor ni Senator Cayetano ang term sharing agreement nila ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Nagbitiw din sa pwesto si Cayetano Oktubre noong 2020, ilang minuto matapos maluklok sa pwesto si Velasco. Sa pagkaladkad naman ng 18 Maleta Boys kay PBBM sa flood control kickbacks, umismid lang daw muli ang Pangulo dahil alam naman daw niya na walang katotohanan ang mga ito at kung mga kargador ang bansag ng ilang mga senador sa Maleta Boys, mga basurero naman ang tawag sa kanila ng Malacanang. Di ba napahiya si Cayetano kasi hindi siya mapagkakatiwalaan. Meron na ho yung history. Naghahaman yan sa kapangyarihan mga kababayan. Doon pangalan di ba sa House, nagkalat na ho yan doon itong si Cayetano. So hindi dapat pagkakatiwalaan
mapagkatiwalaan itong si Cayetano. Pahiya ang mga DDS. So siya nga pala, babalikan muna natin itong 18 Marites. Kasi nga diba, sinabi na ho ni Baligod na kanila nang tinanggal sa kanilang affidavit itong si Loren Legarda na hindi daw nakatanggap ng maleta galing sa 18 Marites. So ginawa na nilang safe itong si Loren Legarda. Pero itong si Mark Villar ay hindi. Mas lalo nilang diniin. So ang tanong, dahil 'di ba ang handler ho ng 18 Marites ay itong si Mike Defensor. Ang ibig sabihin ba niyan, nilaglag ni Mike Defensor itong si Mark Villar? Yan ho ang malaking katanungan ngayon. So ngayon mga kababayan ko, babalikan muna natin yung statement, yung sinabi ng 18 Marites na daw yung ICC investigator before daw bumalik doon sa The Hague, nakatanggap daw yon ng maleta. Diba sabi ho yan ng 18 Marites? So ibabakita ko sa inyo mga kababayan kasi ito ho ang ebidensya na hindi totoo yung sinasabi ng 18 Marites na nakatanggap ng milyon-milyones na pera yung ICC investigator. Binigyan daw, diba sabi ng 18 Marites, binigyan daw ni Trillanes. Pero ito ho ang ating ibibigay na analysis. For more details, let's watch this. Nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko. Sino po? Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Sino po pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations? Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Bibigyan ko lang po ng reaksyon itong ginagawang paninira po ng 18 Marines at ng kampo ng mga Duterte kay Senator Trillanes at kay Congressman De Lima. Kasi dinawit po ng 18 Marines si Senator Trillanes at si Congressman De Lima na di umano'y nakatanggap daw ng maleta o ng paper bag or envelope na may lamang pera. So ito po yung masasabi ko dyan mga kababayan. Yan po ay pure na paninira. Isang malaking kasinungalingan at paninira lang po talaga ang layunin nila dyan. Ginawa na po nila yan dati kay Senator De Lima. Kung matatandaan nyo, pinilit nilang gumawa ng kwento or kasinungalingan si Kerwin Espinosa na ito daw ay nagbigay ng maleta na may lamang 8 million pesos kay Senator De Lima sa isang parking lot sa Baguio City. Kung naalala niyo po noon, nung dinidiin nila sa illegal na droga si Senator De Lima. Pero eventually po, umamin si Kerwin Espinosa na yun ay kasinungalingan lamang, gawa-gawa lamang at pinilit lamang siyang magsinungaling. Kung maaalala nyo nga po, nagsorry at humingi po ng tawad si Kerwin Espinosa kay Congressman De Lima. Humagulhol pa po siya nun sa iyak dahil sabi niya, kino-urge lang siya, pinilit, tinakot para magsinungaling, para siraan si Congressman De Lima. So, kung maalala nyo, ganun din po yung style nila eh. Yung 18 Marines, kamukhang-kamukha po nung pinagawa ng Duterte camp kay Kerwin Espinosa na gumawa ng kwento na si Kerwin Espinosa daw ay nagdala ng maleta sa isang parking lot sa Baguio na may lamang 8 million pesos pero hindi pala totoo. Kasunod po ng kasinungalingang kwentong yon ay ipinakalat nila ang picture ni Congressman De Lima at ni Kerwin Espinosa na random, organic photo op lang naman ng isang politician sa isang turista sa Baguio. Si Kerwin Espinosa bilang turista doon, si Senator De Lima, kasagsagan ng kampanya noon ay nagpa-picture lang naman si Kerwin Espinosa. Ginawa pong malisyoso ng mga DDS troll at mga propagandista na maka Duterte, ikinalat yon kasabay po nung kasinungalingang kwentong pinagawa nila kay Kerwin Espinosa. Kaya maraming mga Pilipino ang galit na galit noon kay Senator De Lima. Kasi yung po yung goal nila, magkalat lang ng
kasiraan ng isang tao, manira lamang, at pag na-pick up na ng mga DDS propagandists, vloggers at mga DDS trolls at mga DDS mismo yung narrative, yun na po, sila na po ang magkakalat nun. At hindi na po nila patutunayan yan. Remember yung mga kasinungaling ang ikinalat nila laban kay Senator De Lima, hindi naman pinatunayan eh. As a matter of fact, si Senator De Lima, pinatunayan niya na siya ay inosente. Ganun din kay Senator Trillanes. Si Senator Trillanes, ginawa nila ng kwento about sa West Philippine Sea, about dun sa peking bank accounts na inimbento ni Duterte, inamin naman ni Duterte. Yan po yung style nila. Gagawa lang sila ng kwento. Mang-iintriga lang. Gagawa ng ebidensya, magtatanim ng ebidensya. Hindi na nila papatunayan sa korte kasi alam nila na marami silang utu-utong mga supporter na magpapalaganap ng paninira nila, ng kasinungalingan nila. Kaya yung mga Pilipino na manipulate po ang utak. Napagalit nila ang mga Pilipino labang kay De Lima at kay Trillanes gamit ang mga kasinungalingan. Napatunayan po ba ng Duterte camp yung bintang nila kay Trillanes na ito'y nagbenta ng West Philippine Sea? Di ba hindi? Kahit nga China, hindi sinasabi yan eh. Napatunayan ba ni Duterte yung bintang niya kay Trillanes na may mga foreign bank accounts ito? Di ba kahit mismo si Duterte umamin na kasinungalingan yon? Napatunayan ba ng Duterte camp na may kinalaman po sa kalakaran ng illegal na droga si Congressman De Lima? Di ba hindi? Napatunayan nga ni Congressman De Lima na inosente siya sa korte. Wala pong pakialam ang mga ang Duterte camp kung mapatunayan nilang totoo o hindi ang kanilang mga bintang. Ang mahalaga sa kanila, mapaniwala nila ang kanilang mga supporter at maikalat ng mga supporter nila ang kanilang mga bintang. Wala po silang pakialam kung totoo o hindi yung sinasabi nila. Ang importante sa kanila, masira ang imahe ng mga taong kalaban nila. Ganun din naman ang mga DDS wala silang pakialam kung totoo o hindi yung pinaniniwalaan nila. Ang importante, pabor ito sa kanilang mga puon at ikakahalat nila ito. Regardless kung kasinungalingan yan or hindi. Kagaya na lamang ng paninira ni alias Rene kay Senator Risa Hontiveros. Siningil ba ng mga DDS si alias Rene ng patunay? Diba hindi? Lumutang ba si alias Rene sa korte para tulungan si Kibuloy? Diba hindi? After niyang manira, siniraan si Senator Risa, nagtago na. Parang yung witness ni Marcoleta doon sa flood control hearing. If I'm not mistaken, nakalimutan ko pangalan niya, Gutesa yata pangalan nun. After nung appearance niya, ngayon hindi na natin siya mahagilap. Hindi na niya mapanindigan ang kanyang testimonya sa korte. Hindi po ba? Parang yung akusasyon ng mga DDS, ng mga propagandista kay Senator Risa Hontiveros na may kinalaman ito sa corruption sa PhilHealth, hindi nila pinatunayan. Paulit-ulit nang sinasabi ni Senator Risa, hindi totoo yan. Mismo mga matataas na opisyal ng PhilHealth nagsasabi hindi totoo, pero mas pinipili pa rin paniwalaan ng mga DDS yung kasinungalingan at ipinapakalat pa rin nila ito hanggang ngayon kasi ganun sila. Wala silang pakialam sa katotohanan. Ang importante sa kanila yung emosyon nila para sa mga poon nila, yung pagmamahal at loyalty nila sa mga poon nila. Kahit pa kasinungalingan ang pinaniniwalaan nila, kahit pa kasinungalingan ang ipinapakalat nila. Kahit nga mismong yung mga poon nila umamin na kasinungalingan yung sinabi ng mga poon nila, hindi na yung papaniwalaan ng mga DDS kasi hindi yung pabor sa poon nila eh. Kaya nga nung umamin si Duterte na peke yung mga bank account, inimbento lang niya yung mga bank account ni Trillanes, mas pinipili pa rin paniwalaan ng mga DDS yung kasinungalingang unang sinabi ni Duterte kesa dun sa pag-amin ni Duterte na kasinungalingan yung sinabi niya. Ganun po ang mga DDS. Ganun na po sila kalala at ganun na po sila ka-hopeless. Wala na po sigurong makakagamot ng kanilang ugali. Ganun po yung ginawa nila kay Senator De Lima, kay Senator Trillanes, kay Senator Risa Hontiveros, pati kay Mayor Leni Robredo. 7 kaso, mabibigat na kaso ang isinampa ng Duterte administration laban kay Mayor Leni Robredo, pero ni isa doon walang napatunayan. Pero anong nangyari kay Mayor Leni Robredo? Nasira sa mga tao. Maraming taong galit sa kanya dahil sa paninira ng Duterte camp, ng mga troll na maka-Duterte at ng mga propagandista nila. Pero tignan natin ngayon kung sino ba yung mga
nakakulong. Nasasampahan ng kaso, makukulong, nagtatago, tumakas, patong-patong ang kaso, no-convict. Sino? Yung mga alipores ni Duterte at si Duterte mismo. So sino ngayon ang masama at sino ngayon ang mabuti? Si Trillanes na inaakusahan nila ng kung ano-ano, na malaya, walang conviction, hindi nakakulong, malaya, nakakapagsalita, o yung mga kampo ni Duterte, mga alipores ni Duterte na nakakulong ngayon, makukulong at may patong-patong na kaso, mga nagtatago at mga nagsipagtakasan. Para po sa akin, mabuting tao si Trillanes, matino, matalino at matapang. Wala sila ni isang napatunayan sa mga akusasyon nila laban kay Trillanes. Tapos ngayon, gumagawa na naman sila ng ganyan. Black propaganda na ginawa nila laban kay Senator De Lima noon at kay Trillanes at sa iba pa. Bakit nila ito inuulit-ulit yung ganyang style? Dahil alam nila na may naniniwala sa kanila. Kaya nga wala na silang pakialam kung totoo o hindi yung sinasabi nila. Ang importante, masabi nila ang kanilang paninira dahil alam nila na may maniniwala at magpapakalat nito. Kaya nga hirap na hirap manalo si Senator Trillanes sa eleksyon Kasi tumanim na sa utak ng mga gullible at uto-uto ang paninirang ginawa ni Duterte at ng kanyang mga alipores laban kay Senator Trillanes. Pero, fortunately, matatag at naninindigan si Senator Trillanes at pananagutin sila. Nilalabanan sila ni Senator Trillanes kahit wala siyang posisyon. Ganun siya katapang, kabuti at katalino. Alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang masama, kaya kahit wala siya sa posisyon, alam niya na mas malakas siya at mas may laban siya kahit wala siyang kapangyarihan at pera. Kasi alam niya, siya yung tama, siya yung walang ginawang masama. At ang mga kalaban niya ay sandamakmak ang ginawang mali, iligal at masama sa mga Pilipino, kaya kayang-kaya niya ito. Ang kanyang pinangahawakan is yung kanyang malinis na record. So kung hanggang yun hindi nyo pa rin nare-realize yung mga DDS, ang problema ng bansang ito ay kayo na. Nasa inyo na ang problema. Kayo ang enabler, kayo ang supporter, at kayo ang nagluluklok ng mga masasama at sindikatong politiko. Kailan kayo magigising? Yun lang mga kababayan. Sana may na-realize kayo sa mga ibinahagi ko ngayon. Sobrang gamit na nila yung ganyang style ng paninira. Inuulit-ulit nila kasi may naniniwala. Kaya sana po mga kababayan, huwag tayo basta-basta maniwala. Pag-isipan natin mabuti para hindi po tayo nalilinlang o namamanipula. Okay, so ito pa ang isa sa ating ebidensya. Ito, maganda pag-explain mga kababayan na napakahirap talaga paniwalaan yung sinasabi ng 18 Marites na nakatanggap ng mali-malitang pera yung ICC investigator. So ipakita ko sa inyo itong vlog na to. For more details, let's watch this. Paano maiuuwi ng ICC ang mali-malitang dolyar? $10,000 lang ang maximum na pwedeng dalhin palabas ng Pilipinas kapag ka-in-hand carry mo yon, di ba? Kung ikaw mismo ang magdadala. Kailangan mo itong i-declare. Kung wire transfer via local bank, kailangan meron kang Philippine bank account, di ba? Hindi ka makakapag-open basta-basta ng Philippine bank sa local bank sa Pilipinas kung ikaw ay foreigner. Kung via Philippine Deposit naman, covered transaction pa rin ito ng AMLAC or ng Anti-Money Laundering Council. Ang wire transfer, halimbawa Pilipinas going abroad, is strictly monitored. Kung mali-malitang dolyar yan, multi-million pesos yan. Mafa-flag yan. And take note, 3 to 5 banking days pa bago maklear yan sa ibang bansa. Sa waiting time na yan, pwedeng ma-intercept yan at i-return to sender. Doon pa lang sa ICC, being heavily funded by multiple countries will damage its reputation by allowing themselves to be bribed by some kung sino-sino lang or putyo-putyo na mga politician. Is so absurd. To add, 18 ex-Marines claimed na nagpunta sila sa money changer para palitan ang 50 to 60 million pesos para ibigay sa ICC investigators. That translates to almost $1 million. How the fuck, ewan ko na lang sorry to my word, would ICC investigators smuggle a shitload of cash out of our country without being detected?
As far as I know, automatic mapa-flag agad yan sa airport security. ICC investigators travel as regular passengers on commercial flights. Hindi sila naka-private jet or may diplomatic immunity para lampasan ang customs na hindi sila dadaan sa customs ng NAIA. Paano mo ilalabas ang halos or $1 milyong nang hindi nahahalata ng kahit sino doon? Pwede ba yun? Diba? At nagpapalit pa daw sila sa money changer as if may ganong amount ang money changer. I don't know, baka, pero educate me kung mali ako. Ang hirap paniwalaan talaga ng ginawang hearing nung inakarahang araw na yon. Sobrang ang daming lapses, sobrang questionable. It's like meron silang narrative talaga na sila lang yung gusto lang nilang puntuhin eh. Walang maayos na cross-examination. Walang cross-examination sa mga testimonies nila. So paano mo susuhulan ng ICC? Paki-explain sa akin. At ikaw naman, Senator Loren Legarda, feeling ko para sa akin na walang ka na ng integrity and credibility. Lalo pa, you are a reserve officer of the AFP. Colonel ka. Sabihin mo na heroes yung 18 ex-Marines without proper verifications, without proper investigations, without checking and validation sa mga affidavits at mga pinagsasabi nila at kung meron bang strong proof ng mga ebidensya. Anong nangyari sa iyo, Loren? Isa ka sa mga hinahangaan kong senador noon. Bakit mula nang sumali ka o sumapi ka dyan sa Cayetano Black na yan at nalaman mo na may kaso ang anak mo na si Congressman Leandro Leviste na may 24 billion pesos na multa, nagkakaganyan ka na. Anyari, Inday Loren? Ganyan kasi ang mangyayari kapag aanib ka doon sa mga salot ng lipunan. Aanib ka doon sa mga DDS, so magkakautak, talangka ka din. Magkakautak, uod na. Diba? So yan ho ang nangyari kay Loren Legarda. So marami ho ditong nagagalit. Mismo ho, mga kababayan ni Loren Legarda, maraming galit sa kanya. Tinawag niya na bayani yung 18 Marites. Hindi naman ho bulag yung taong bayan. Alam ho ng mamamayang Pilipino kung ano ang ginagawa nung 18 Marites. Alam ho ng mamayang Pilipino kung bakit sila natanggal sa kanilang serbisyo bilang mga Marines. Diba? Ginawa pang tanga ang mga tao. So ngayon mga kababayan ko, siyempre i-acknowledge din natin. Nandyan si Shirley Risman from Ohio, USA. Hi to Lula Taray from Tokyo, Japan. Nandyan din si Ashin Froy Corpus from Ago, La Union. Nandyan din si Apolonio Nocido, Jill Coligado from Bacolod City. Nandyan din si Phil Macabato, Tony De Los Reyes, Bene Rod from Washington, D.C., hi to Kmart Bugto, Fibron Yula from Kuwait, John Lacheca, kasama din natin si Mirna Bustillo, Elmira Yulbrechts, nandyan din si Felicidad Carpio, Ninita Omale, Faith Marel Olaes, kasama din natin si Leandro Mendoza, Esing Mariano, Naida Padayaw Halls from Germany. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong interview kay former Senator Antonio Trillanes. For more details, let's watch this. Sir, let me start by asking for your reaction on the decision of the so-called 18 Maleta boys to skip today's Blue Ribbon Committee hearing called by the block of Senate President or Acting Senate President Sherwin Gatchalian and instead chose to appear in a press conference in the office of Senator Robin Padilla. Your thoughts, sir? Yan pong 18 Maleta boys na yan, makikita nyo yung pattern. Tinatago sila nila Baligod from cross-examination. Kaya gusto nila yung mga controlled environments like press cons or yung hearing ng mga kakampi nilang mga senador. Pero hindi nila maiwasan yan. Sa susunod na tatawagin sila ay obligado na silang humarap doon. At doon malalaman bawat isang dyan sa mga Maleta boys na yan ay tatanungin kung ano ba ang kung totoo bang sundalo sila, paano sila natanggal sa serbisyo, paano, 'di ba? Kung ano yung mga kaso nila, malalaman 'yan ng mga kababayan natin. At individually tatanungin sila kung ano ba talaga yung nalalaman nila sa bawat na sinight nila. Mamimilipit po yan pagka bawat isa dyan ay tinanong ng mga senador
mawawala na yan sa script. Ganun po mangyayari dyan. Inaasahan niyo ba, sir, na sila ay patuloy na ipapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at mathreat na magkakaroon ng threat na sila ay maaresto kung sila ay patuloy na magde-defy doon sa subpoena? Ganun po talaga ang mangyayari dyan. They don't have any choice. Pag humarap sila dyan, talagang mamimilipit sila. Paglubid ng kanilang istorya. Tapos naman, kung hindi naman sila attend, may issue naman sila ng warrant. Kaya they will have to pick their poison. This afternoon, sir, two of the bagmen, through their lawyer, admitted that they made a mistake in claiming that Senator Loren Legarda received money. How do you think this affects their credibility? Alam niyo po, yan na naman ang panghuli na patunay na talagang gawa-gawa nila lahat yan. Nakita nyo, very random yung pag-i-include ng mga pangalan. Kapag kakampi ka na, tanggal ka na. Kapag kalaban ka na, isasama ka naman. Ganyan po yan. Si Baligod, ganyan ang reputasyon niyan simula pa nung Napoles scandal. Yung listahan, paiba-iba. Tapos may nadadagdag, may nababawas. Depende yon sa mga pag-uusap nila. Kaya ito po, no, na doon sa mga nagbanggit sa pangalan ko, mali na kaagad, 2 beses siyang nag-appear, no, o ilang beses, 3 o 4 na beses plus yung affidavit pa, at bawat appearance or official statement ay nagbabago. Kaya kanina ay hopefully matapos na yung kaso ng mga nauna, pero magpa-file pa ako ulit ng panibagong kaso sa kanila. Paano po naiba, sir, itong panibagong kaso na plano nyo pong isampa laban sa kanila? Dito na lang po, I was advised by my lawyer na yung mismo nagsalita na lang, nag-mention ng pangalan ko, yun yung makakasuhan. At kasama na si Marcoleta at si Cayetano for facilitating those libelous remarks. So yun po nagsabi, nung una, ang sinabi, doon daw hinatid sa residence ko, 6 na maleta. Tapos nung Thursday, sinabi, doon naman daw doon sa aking opisina sa Quezon City, hinatid yung mga maleta, 6 na maleta. Doon naman sa affidavit nila, ang sabi nila, 2 maleta yung ibinigay sa akin. So itong mga ito, dapat galingan nilang pag-memorize ng script kasi magkakabuhol-buhol talaga. So yun po talaga ang insistence nila, no, sir, na mayroong script at syempre mayroong direktor at nasa likod po nito. Maliwanag po kanina dun sa press con nila Baligod, nadulas siya. Sinabi niya na pinagplanuhan nila yung mga sasabihin. Sinabi niya yon in those words ni Baligod. Tapos sinabi rin niya na nire-review nila yung mga sasabihin. So, dito mo makita na talagang may nagkakamada ng mga sinasabi nila. At sino po ulit ito, sir? Kung maaari po ninyong sabihin. Si Baligod mismo ang nagsabi doon na pinagpaplanuhan nila kung ano yung mga sasabihin. Sinabi niya kanina dun sa kanyang press con with Robin Padilla. So, ewan ko kung nadulas siya o iniisip niya okay lang yon. Either way, it shows na talagang hindi ito. And sabi ko nga sa inyo, once mag-appear yan sa isang forum na pwede silang tanungin directly, mamimilipit yan. Kung maalala ninyo, di ba nung sinumpi na yan sa NBI, di ba ayaw nilang ipaharap? Tapos kinalaunan, joint affidavit yung binigay. Tapos yung 6 na nagbigay ng statements, gustong bawiin ni Baligod mula sa NBI. So ilang beses na to, very, very obvious na talagang ayaw nilang isubject ito sa cross-examination kasi talagang mabubutasan yung kanilang kwento. Kayo ba, sir, ay naimbitahan na ng either of the 2 Senate blocks ngayon sa Senado na mag-attend sa isang inquiry?
Hindi pa po ako naimbitahan noong legitimate na Blue Ribbon Committee na headed by Senator Erwin Tulfo. Yun naman kay Marcoleta, ano lang naman yun eh. Parang kwentuhan lang naman yun. So, saka na lang pagka meron siyang personality. Kung umattend siya doon sa committee ni Senator Tulfo, pwede niyang i-request na maimbitahan ako. Doon ako sisipot. All right. At sa former senator yourself, sir, what do you think of the current leadership gridlock in the Senate? Ano po, wala namang gridlock yan. Pinipilit na lang ni Cayetano, no? So dumadaan siya doon sa 5 stages ng grief, ano? So in denial siya, tapos naggalit-galitan siya, tapos ngayon nagne-negotiate na kung pwede daw ba silang joint signatory ni ano. So konti na lang, eventually pupunta siya sa acceptance stage niya. Ganun lang naman yan. In fact, itong si Senator Legarda, dun sa kanyang letter kay Senator Tulfo, inacknowledge niya na ang chairman ay si Senator Tulfo. So, kaya marami kinalaunan ay ganun na mauwi yan. Walang employee ng Senado na sumusunod kay Cayetano. Lahat sumusunod na kay Senator Gatchalian. So, wala na, no? Even sa mga website ng Senate, tinanggal na siya bilang Senate President. Si Senator Win ang Senate President pro tempore. Yun po. So walang kaguluhan. What do you think will it take to resolve this? Tingin niyo ho ba ay magbibigay daan si Senator Cayetano or dapat ho bang may tumalon mula sa grupo niya papunta sa grupo ni Senator Gatchalian? Yun po yung pinakang madali, no? Kung may lilipat na isa from Alan's group to Win's group, pwede yon. Pero kailangan mag-conduct ng special session. Ang presidente, mag-request sila ng special session para ma-effect yung formal election ng Senate President. Dahil hindi pwedeng kahit lumipat na in theory, pero habang hindi yan na-operationalize through a session in the Senate, wala pa rin, no? Si Sherwin pa rin yung pro tempore na status. Pero given the situation now, ultimately bibigay si Senator Cayetano dahil wala nang nakikinig sa kanya na mga officers ng Senado. Pagka nag-insist siya, no, pati yan si Marcoleta, magsubukan nila mag-insist ng mag-conduct ng committee hearing, pwede na silang i-out of order, pwede na silang i-contempt at ipa-detain, no? Ganyan po yan pagka nagde-defy ka ng order, ganun po yan. Kaya siyempre gusto nila yung gulo, papakita nila sa publiko, but they don't have anything wala. Kahit tanungin nyo, bawat empleyado sa Senado, sino yung Senate President na de facto na sinusunod nila, sasabihin nila si Senator Win Gatchalian. Ganun lang po yun. At nakipagpulong na nga po yung union na mga employees ng Senado kay Senator Win Gatchalian. Sir, you once stood as a senator judge sa kaso naman ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Are you worried, sir, that maapektuhan ng current leadership struggle sa Senado yung napipintong impeachment trial ni VP Sara? Hindi po. I'm not worried kasi nga po merong mekanismo ang Senado to deal with unruly senators or those who would try to defy or was this mutiny against a duly elected acting Senate President. So, subukan natin senaryo. July 6, magsisimula, magpe-presiding officer si Senator Win Gatchalian.
Kung makipag-agawan ng upuan si Senator Cayetano, idadirect lang yung Sergeant at Arms to detain itong si Senator Cayetano. So tapos na. Di ba? Wala nang pwede. Ngayon kung susubukan nilang mag-Facebook live siya o hindi siya umattend, mag-press con sila sa ibang lugar, di tuloy lang po yung impeachment trial without them. Ganun lang po ang sistema dyan. They can create a scene, which yun yung gusto niyan palagi ni Alan, pero may mekanismo. Ngayon, kung may konting kahihiyan pa sa sarili niya, dapat, tanggapin niya na yung katotohanan na natanggal na siya. Otherwise, talagang aarestuhin siya ng Sergeant at Arms. Ganun po yun. Basta ho sir, may quorum, ano po? Yes, 12 po yung quorum based doon sa basis nila na natanggal na, wala na si Bato tsaka si Jinggoy. So 12 pa rin yung quorum at may na-establish na po yan. In fact, hindi nga kini-question ni Cayetano. May Alan sa Supreme Court yan. Dapat nag-file na siya ng appropriate cases sa Supreme Court para ma-assert niya yung sinasabi niya. Kaso hindi eh. Kasi nga alam niya, di pinisart, tapos na ang boxing. Tungo naman po ko sir sa ibang issue. Meron ho ba kayong impormasyon kung nasaan ngayon si Senator Bato de la Rosa? Ganito po, maraming mga leads na natatanggap, pero kailangan kasi talagang i-verify itong mga leads na ito para masigurado natin hindi tayo mini-mislead, o dinadivert kung saan. Kasi pag malapit na natutumbok mo na, pwede silang magbigay ng ibang impormasyon para malihis ka. So, ano ho yan? It's a difficult process, pero ang inaantay ko nga na gawin itong DILG ay magbigay sila ng reward. Pagka nagkaroon po ng reward sa information na mag-lead to the arrest of Bato, mabilis po yan. Mabilis yan. May minimum amount ho ba kayo na nakikitang dapat iset na reward po? Basta siguro mga 20 million pataas. Ano na yan? Sa hirap po ng buhay, meron nakakita sa kanya, yun po. At mismong yung ibang nagbabantay sa kanya, yun mismo ang pwedeng ipasa sa mga kamag-anak nila para sila yung makakuha ng reward. Ganun lang po yun. Okay, so kasama din natin, nandyan si Brigida Ligot from Chicago, Illinois, Hanso Ruina Aguilar, Mercedes Integra, Joseph Thomas, Estelia Tangliben. Nandyan din si Gina G, Robin Nantes, Leonardo Manansala. I-shoutout natin si Florifigo Mapak, Laura Barrioga, Jim Santos, Susana Balaes, Abraham Yanet. Nandyan din si Yolanda Paned, Evangeline Sanchez, Maria Midasiplon, and hi to Reynaldo Galang. Okay, so mga kababayan ko, yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming makapangyarihan, buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong gabay, awa at pagpapala para sa aming lahat. Naway pagkaisahin mo ang sambayanang Pilipino sa katotohanan, pagmamahalan at malasakit sa isa't isa. Ingatan mo ang bawat pamilya, bigyan ng kalusugan ang mga may karamdaman, lakas ang mga nanghihina at pag-asa ang mga dumaraan sa pagsubok. Hinihiling din namin ang iyong patnubay at proteksyon para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway pagkalooban mo siya ng karunungan, katatagan, mabuting kalusugan at malinaw na pag-iisip sa pagtupad ng kanyang tungkulin para sa bansa. Ilayo mo siya at ang buong sambayanan sa anumang kapahamakan at naway manaig ang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa Pilipinas.
Amen. E dinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.